Good morning po and happy Sabbath. Ngayon pong araw na ito ay ating pong pag-aaralan ng ating pong lesson na may pamagat na The Power of Christ Resurrection. At ako po ang inyong lingkod, Pastor Melvin Hamora, mula po dito sa Cavite Mission. So, basahin muna natin yung ating pong key text. Sabi rito, "And if Christ is not risen then our preaching is empty and your faith is also empty. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins." So dito may kita natin sa ating key text pa lamang yung importansya ng resurrection ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi nabuhay na maguli, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan. So bakit nga ba importante ito sa atin bilang mga mananampalataya? Una, the resurrection of Jesus Christ proves that Jesus truly conquered sin and death. Ibig sabihin, yung kanyang pagkabuhay na maguli, pinapatunayan ito na hindi siya kayang gapiin ng anumang uri ng kamatayan o ng kasalanan, bagkos kanya itong pinagtagumpayanan. That's why the resurrection of Jesus is matter for a Christian. So, kung titignan natin, without the resurrection, our faith would be futile sangayon sa verse 17. Dahil si Kristo ay bumangon na buhay na maguli, yung kanyang pangako ay mapagkakatiwalaan. Kasama na dyan yung promise niya na eternal life. Pang bagay, yung kanyang resurrection is a guarantee for future resurrection. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya maaari ding mabuhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So ito yung isa sa mga key thoughts na gusto kong makita natin. Christianity is not merely about a Savior who died for us, kundi it is about a Savior who died and rose again for us. Pangalawang bagay na gusto kong makita, there are a lot of evidences which prove the risen Savior, na si Jesus ay muling nabuhay. Marami pong ebidensya niyan. Una na lamang dyan, yung mga witnesses na binanggit ni Paul. Pwede niyo pong basahin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang 8. So, ano ang kanyang sinabi? Una, si Jesus Christ ay nagpakita kay Peter at sa 12 alagad. Sa madaling salita, merong mga eyewitnesses, merong mga nakakita mismo kay Jesus na siya ay muling nabuhay. Pangalawa, there are 500 believers who seen Christ nung siya ay nabuhay. Sabi ng ilan, nag-hallucinate lang yung mga tao during that time nung nakita nila si Jesus. Alam niyo po, yung hallucination possible in one person. Pero 500 person, same illusion or hallucination yung kanilang nakita. That's very impossible. So, ibig sabihin lamang niyan, totoong nakita si Jesus ng 500 na mga believers. And then, nagpakita rin siya kay James at sa iba pang mga apostles. At finally, sabi ni Paul, Jesus appeared to me. So in other words, there are plenty eyewitnesses na nagpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay. Pinatotohanan nila ito. At mapapansin natin ang Christianity, ano po, ah, yung nagkaroon ng pagbabago sa kanilang thoughts, sa kanilang mentality that time. From being afraid, then naging courageous disciple na sila na sinishare ang ating Panginoon sa lahat. Then finally, yung risen Savior is our only hope. Ibig sabihin, dahil si Kristo ay nabuhay, meron tayong pag-asa sa buhay na ito. Tayo rin na nananampalataya ay muling mabubuhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So, ang kinakailangan natin, magtiwala, sumampalataya, at panghawakan ang pananampalatayang ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Yun lamang. God bless and happy Sabbath.